Huey. Nakuha ko. Yu Feng. Oo. Simula bukas, magpapakasal ako sa pamilya Ye. Ikaw ang bahala sa Dragon Emperor Hall para sa akin. Pero, Dragon Emperor, ang iyong katayuan. Desidido na ako, wala nang pag-uusap. Sundin ko. Ano, tatay, maghanap ka ng asawa para sa akin na titira sa bahay. Tumatanda na ako. Hindi kita mapoprotektahan magpakailanman. Kailangan mo ng isang tao sa tabi mo para mag-alaga sa'yo. Ano ang trabaho niya? Hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa niya. Pero anak siya ng aking dating kasamahan. Nasubukan ko na siya. Magaling ang kanyang martial arts. Ano ang silbi ng martial arts? Maaari kang umupa ng bodyguard sa halagang 30,000 dolyar. 300,000 ay makakakuha ng isang buong team. Hindi iyon pareho. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Ang aking pag-aasawa ay aking desisyon. Huwag kang makialam. Nandito na siya. Makinig ka sa akin. Maging mabuti ang asal mo. Xiaolong, nandito ka na. Huey. Halika, tuloy ka. Lei Xiaolong, ipakikilala ko sa'yo. Ito ang aking anak na babae, Xining. Kumusta, Shining? Ano ang trabaho mo? Ako, wala masyadong ginagawa. Ilang taon na akong nag-aaral ng martial arts. Guardia ang trabaho ko. Pa, ipapakilala mo lang ako. Sa isang gwardiya, yan lang. Xining, paano mo nasabi yan? Paano pa ba ako dapat magsalita? Sa estado ng pamilya natin. Kayamanan, ganda, kakayahan. Hindi ba't napakagaling ko sa lahat ng bagay? At ipapakilala mo ako sa isang gwardiya? Anak mo ako. Paano mo ako mapapahiya ng ganito? Xining. Sa totoo lang, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang taong mahal ko ay tulad ng Dragon Emperor, isang dakilang bayani na tulad niya, na makasasakay sa isang ulap na may 7 kulay para pakasalan ako. Tungkol naman sa iba, huwag na kayong mangarap. Shining, mali ang sinabi mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat sinusukat sa material na bagay. Isipin mo ang gusto mo, pero binabalaan kita. Huwag kang maghangad ng bituin. Mag-usap kayong dalawa ng mahaba. Aalis na ako. Xining, tumigil ka dyan. Pasensya na po talaga. Spoiled ko po siya. Wala siyang sense of boundaries. Ayos lang po, Tito Ye. Magaling ako sa mga taong matigas ang ulo at mahirap pakisamahan. Pero sa ngayon, ayaw pa ni Xining sa ideya. Kaya, ano kaya kung magtiis ka muna sa pagtatrabaho bilang security guard sa kumpanya? Bantayan mo siya ng palihim sa paglipas ng panahon. Para pagkatapos ng ilang panahon, magkaroon kayo ng magandang relasyon. Ano sa tingin mo? Tito Ye, iniligtas ninyo ang nanay ko at ako. Ang hiling ninyo, natural na susundin ko. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Tapos na usapan para sa ngayon. Tito Ye, puntahan ko muna si nanay. Magkita na lang tayo bukas sa kumpanya. Mabuti. Hindi na kita ilalabas. Salamat po, Tito Ye. Nanay. Nandito na ako. Long. Long. Ikaw nga talaga. Bumalik ka na. Elenan, bumalik na ako. Sa lahat ng mga taong ito, bakit hindi ka man lang nagparamdam? Nitong nakaraang 2 taon, may mga inasikaso ako sa abroad. Hindi ako makapag-ugnayan sa inyo. Basta bumalik ka, yun ang mahalaga. Halika, umupo ka. Anak, hindi ka na naman aalis ngayon, di ba? Hindi na ako alis. Magtatrabaho ako bilang security guard para kay Tito Ye. Old woman. Magbayad ka ng renta. Sige. Kunin mo na. Sandali, nanay. Anong pera? Anak, huwag kang makialam. Heto, boss, tingnan mo. Pumunta kami rito ng kapatid ko sa ulan. 500 lang. 1,000. Isa lang akong clerk sa supermarket. Ngayong buwan, 3,000 piso lang ang kinita ko. Hindi rin madali para sa amin ng kapatid ko. Magbabayad ka o hindi. Kung hindi, may masamang mangyayari sa bahay mo mamayang gabi. Anong pera ang hinihingi nyo? Maaari ko itong ibigay sa inyo. Saan nanggaling itong batang ito? Wala kang pakialam. Along, ang mga kababayan namin ay nagbabayad sa mga boss na ito ng protection fees kada buwan para manatiling ligtas ang aming mga bahay. Sa liwanag ng araw, may ganito pa pala. Ano? May problema ka? Meron. Heto ang 10,000 piso. Dahasin mong kunin. Bakit hindi ko dadahasin? Panoorin mong mabuti? Ay! Saksakin siya hanggang mamatay. Kung mangahas kang mang-api sa nanay ko, patay kayong lahat. Umalis ka na rito ngayon. Tara na, bilis.
Nako, anak, bakit niya sila inaway? Nagawa mo na talaga. Nanay, palagi mo akong pinoprotektahan noon. Ngayong ako'y lumaki na, kaya ko nang protektahan ka. Ayokong protektahan mo ako. Gusto ko lang naligtas at masaya ka. CJ, naiintindihan ko. Pupunta na ako sa opisina ngayon. Sige. Tingnan mo ito. Huwag kang tumingin. Nandito na si Jie. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para protektahan ang ari-arian ng pamilya Ye. At ikaw, Sino ka ba? Kailangan ng pamilya ang proteksyon mo. Tigilan mo ang pagpapantasya. Walang paraan na magkakagusto ako sa'yo. Umalis ka na. pasensya na. Pero si Kyuye ang nagpadala sa akin. Wala kang karapatang utusan ako. Sinasadya mo to, di ba? Hindi rin ako interesado sa'yo. Si Kyuye lang ang nag-ayos nito, at hindi ko talaga maaaring tanggihan. Huwag kang mag-akala. Kahit ano pa ang isipin mo, kailangan kong sabihin sa'yo. Hindi tayo bagay. Kahit na ako ay manatiling dalaga hanggang mamatay ako. Hindi ako magkakagusto sa isang lalaking tulad mo. CJ, Hindi ka panipaniwala. Bawat Tom, Dick, at Harry ay gusto akong makuha. Hindi mo ba alam na ang puso ko ay para lamang sa Panginoong Dragon Emperor? Pero muli, magugustuhan kaya niya ako. Isang tulad niya, isang dakilang bayani na hinahangaan ng milyon-milyon. Kalimutan mo na ang paggusto niya sa akin. Kahit ang makita siya ng isang beses, ay mahirap, di ba? Narinig kong. Gusto mo akong makita? Panginoong Dragon Emperor, Mabuting mata, Miss Ye. Nakilala mo talaga ako. Dragon Emperor. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Narinig kong may retrato ako sa bahay at opisina mo, Miss Ye. Mukhang hinahangaan mo talaga ako. Kaya naisip kong makipagkita sa'yo ng personal. Matagal na kitang hinahangaan. Naniniwala akong ikaw ang hari sa lahat ng lalaki, isang bayani sa mga hari. Masarap ang panlasa mo. Nagmamadali ang pamilya ko na magpakasal ako. Miss Ye, gusto mo bang subukan kung saan tayo pupunta? Dragon Emperor. Seryoso? Ka ba? Ako, ang makapangyarihang Dragon Emperor. Pinanghahawakan ko ang salita ko. Hindi ko basta-basta sinasabi ang mga ganyang bagay. Kung payag ka, Dragon Emperor, ako naman ay talagang payag. Magaling. Sumama ka sa akin. May ibibigay ako sa'yo. Malamang ang Dragon Emperor ay magbibigay sa akin ng tanda ng kanyang pagmamahal. Diyos ko, bigla na lang dumating ang kaligayahan. Tara na. CJ, Dragon Emperor. Nagpapanggap bilang ako. sino ang mag-aakala na ang Dragon Emperor ay napipilitan ding magpakasal? Ano bang magagawa mo? Masyado lang siyang pambihira. Walang makakapantay. Kaya naantala lang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sana naman ngayon ay magkaroon ako ng magandang ugnayan kay Miss Ye. Eldeneth, sa totoo lang, marami na akong tinanggihang proposisyon mula sa mga batang may magandang kinabukasan at mayayamang tagapagmana. Lagi ko lang kasing pinapangarap na magpakasal sa isang bayani tulad ng Dragon Emperor. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang aking walang hanggang kapangyarihan upang protektahan ka. At pasayahin ka. Esan, Kayo, magpatrolya sa paligid. Makikipag-usap ako kay Miss Ye. Huwag ninyong istorbohin kami. Opo, Dragon Emperor. Dragon Emperor, ano ang ibig mong ibigay sa akin? Binibining Ye. Patsyempuhan ko lang ulit. Gusto mo ba talaga ako? Basta tapat ang Dragon Emperor sa akin. Siguradong payag ako. Mataas ang standards ko. Hindi basta-basta ang nagugustuhan ko. Pero kung magustuhan ko ang isang tao, siguradong tapat yon. Eldeneth, tinatanggap ko ang regalo ng Dragon Emperor. Sandali lang. Dragon Emperor, pag-ibig ba ang ibinibigay mo sa akin? Dragon Emperor, ito, Ngayong araw, nais kong makasama ka. Maligo sa ilog ng pag-ibig. Dragon Emperor, ito. Masyadong mabilis yan. Love at first sight. Pareho tayong may gusto. Anong mabilis doon? Napaka-konserbatibo ng tatay ko. Madalas niya akong paalalahanan. Nasabi niya pagkatapos lang ikasal, ako maaaring magbigay sa isang lalaki. Kung hindi, papatayin niya ako. Anong panahon na? Ganito pa rin ang iniisip. Malaya ang pag-ibig. Trial marriage. Hindi mo ba alam yan?
Bilasin mo. Tayo ay maligo sa ilog ng pag-ibig. Hindi. Dragon Emperor. Paumanhin. Hindi ko talaga matanggap ito. Mangyaring unawain mo. Mukhang tinatanggihan mo ako? Hindi po, Lord Longhuang. Hindi kita tinatanggihan. Seryoso lang po ako pagdating sa relasyon. Gusto kong dahan-dahan lang. Sige, iginagalang ko yan. Maupo ka. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. CJ, Hey, ang ganda-ganda mo. Gusto kita. Akala mo ba talaga? Makakatakas ka? Mahal, heto, uminom ka ng tubig. salamat. Sa totoo lang, kanina, sinusubukan kita para malaman kung malandi ka. Tulad ng inaasahan. Hindi ka nagpabigo sa akin. Napakadalisay mo. Siyempre, dalisay ako. Hanggang ngayon, wala pa akong naging boyfriend. Ni hindi pa ako nakahawak ng kamay ng kahit sino. Talaga. Sumpa ko, totoo yan. Mabuti. Ngayon, uminom ka ng tubig. Edenet. Salamat po, Lord Longhuang. Pagkatapos mong uminom nitong tubig, mula ngayon, ako na ang tatawagin mong asawa mo, Lord Longhuang. Ah, Ang kapal ng mukha mo. Papanggap bilang Dragon Emperor. Chulong, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para iligtas ka. Tigilan mo ang kalokohan. Mahal, sino ito? Siya, isang lalaki lang, na laging nanggugulo sa akin. Nakakadiri, Ano ang trabaho niya? Para sa akin, mukha siyang isang uri ng manggagawa. manggagawa nga lang siya. Guardia siya sa bahay namin. Kaya isa lang pala siyang basurang gwarda. Paano nang ahas ang tulad mo naligawan si Miss Ye? Kaya nga, palakas siya. Makinig ka, ako na ang boyfriend ni Miss Ye ngayon. Kung mangangahas ka pang mag-isip tungkol sa kanya, pupulbusin kita. Ikaw, Pinag-aalinlanganan mo ba ang kapangyarihan ng Dragon Emperor? Eksakto. Ang Dragon Emperor ay isang tunay na bayani. Kaya kanyang durugin, parang langgam. At may lakas ka pa ng loob na magpakatapang. inumungkahi kong tumigil ka sa pagiging mo. Hindi siya ang Dragon Emperor. Nandito ka pa rin, at nagsisinungaling. Hindi mo ba nakikilala ang nag-iisang maskara ng Dragon Emperor? Halatang naiinggit lang siya. Dahil sinasabi mong ikaw ang Dragon Emperor, talunin mo ako. Talunin mo ako, at ikaw ang tunay na Dragon Emperor. Kung matatalo ka, sisiguraduhin kong mamatay kang walang libingan. Ang inyong kamahalan, Dragon King. Mangyaring kumilos na kayo. Turuan natin ng leksyon ang palakang ito. Ni hindi nga siya gumagalang. Sa inyong kamahalan, ang Dragon King. Talagang wala na siya sa sarili. Bakit paggagamit ng kanyan para lang sa isang lamok? Ang aking 2 tauhan. Ang bahala sa kanya sa isang iglap. Hoy, nasaan na sila? Halika rito, kayong lahat. Bata, sandali lang. Ang krematoryo ang magiging huling hantungan mo. CJ, maghihintay ako. Ni hindi mo man lang inalam kung sino talaga ang Dragon King. At nagpapanggap ka pa rin. Shining. Kung hindi lang dahil sa iyong ama, hindi kita ililigtas. Huwag kang mag-akala. Sa mundong ito, tanging isang bayani tulad ng Dragon King ang karapat-dapat sa akin. Ikaw, hindi kita kailanman hahangaan. Shining, namumula ang iyong mukha. Kitang-kita ang kinang mo. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay binigyan kanya ng droga. Sa ngayon, sa loob mo, baka nagsisimula ng gumalaw ang pagnanasa. Bata, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamatay kang walang libingan. CJ, naghihintay ako. Mahalaga ang oras ko. Bilisan mo. Nakita mo na ang Dragon Emperor? Itong hamak na gwarda. Ang manggahas na pagdudahan ng pagkatao ko, ininsulto niya ang aking autoridad. Patayin siya, bata. Magluluhod ka ba at tatanggapin ang kapalaran mo? O ako na ang gagawa? Ako na ang bahala. Hinahampas mo ako? Subukan mo. Huwag kang matakot. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Ito pala ang tinatawag na kapangyarihan ng Dragon Emperor. Maliit na hampas lupa. Huwag kang magmayabang. Ang 2 ito ay mga alalay ko lamang. Pambihira ang bawat alagad ng Dragon Emperor. Pero ang basurang tulad nito ay... Naniniwala ka pa ba dyan na siya ang Dragon Emperor? Impostor ka talaga. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang dignidad ng Dragon Emperor. Mamamatay ang mga impostor. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na siya? Hindi ka amin hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ano? Saka ko lang papaiyakin ang mga luha mo.
Dahil lang sa pangit na peklat na yan, sa mukha mo? Akala mo karapat-dapat kang tawaging Dragon Emperor? Bata. Ako ang Young Master ng Centipede Gang. Alam mo ba ang mangyayari kapag kinainisan mo ako? Nanganganib ka sa akin. Narinig mo ba yon? Ang Centipede Gang. Buisit, ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Dragon Emperor. Papatayin kita. Papatayin kita. Magsalita ka. Bakit mo ipinagpanggap ang Dragon Emperor para lumapit sa akin? Para samantalahin ka, syempre. Bastos, papatayin kita. CJ, ngayon, hindi ba sa tingin mo, para akong asong nang huli ng daga, nakikialam lang sa usapin mo? Nga pala, paano mo nalaman na impostor na Dragon Emperor siya? Dahil kilala ko ang tunay na Dragon Emperor. Ha? Sa ano? May kakayahan ka bang makilala ang tunay na Dragon Emperor? E-Shining. Ayoko talaga, sa klase mong kawalang alam, at kayabangan. E di sabihin mo sa akin, kailan at saan mo nakilala ang tunay na Dragon Emperor? Sinabi mo, kung sasabihin ko sa'yo, matatakot ka ba roon? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Na maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit anong pilit mo, hindi kita magugustuhan kailanman. E-Shining, pila-pila ang mga babaeng, gustong pakasalan ako. Sino ka ba? Ikaw, isa ka lang hamak na gwardiya. Masaya ba ang magpanggap? Sa loob ng 15 segundo, hindi mo naisipin yan. Ano ang ibig mong sabihin? Nararamdaman mo ba ang pagbilis ng tibok ng puso mo? Ang pag-init ng katawan mo? Mukhang, medyo, ano nang nangyayari? Hoy, ikaw, umalis ka. Maliit na punyeta ka. Magbabayad ka para dito. Ang init. Ang init talaga. Mukhang kailangan kong mag-alay. Mahal na hari, talagang gusto na gusto kita. Gusto ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka karapat-dapat sa akin. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero, magsisikap ako, pabubutihin ko ang sarili ko. Magsisikap. Hindi ka magiging karapat-dapat. Pero talagang, gusto kita. Hindi mo ba alam na wala pa akong naging boyfriend? Gusto ko lang isave ang pinakamagandang bersyon ng sarili ko. Para sa'yo. Huwag mo sana akong tanggihan, okay? Okay. Dahil sa respeto kay Uncle Ye, na minsang nagligtas ng buhay ko, gagawin ko ang isang hiling mo. Hoy, ma. Okay, gets. Gago ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Laro lang yon, panaginip lang. Gago ka. Anong karapatan mong hawakan ako? Papatayin kita. Wala ka ng takas. Tatawagan ko na ang pulis. CJ, tingnan natin, pagdating ng sheriff, kung bibigyan nila ako ng medalya para sa katapangan. Anong pinagsasabi mo? Iniligtas kita sa Peking Dragon Emperor. Pinaglaban kita sa kanya. Nang nasa pinakamababa ka, sinagip kita. Gusto talaga kita. Buisit, bakit ikaw pa? Bakit ako masisira ng isang amoy na security guard? Wala kang utang na loob. Dapat kinunan kita ng video para makita mo kung paano ka lumuhod sa kin. Tumigil ka na. Ha, talagang kinain mo ang kamay na nagpakain sa'yo. Binabalaan kita. Ang nangyari ngayon, sa atin lang. Kung hindi, magsisisi ka. Kadiri, maduming gwardiya. Walang kwentang gwardiya. Sinira mo ako. Nakakadiri. Dragon Emperor. Pasensya na. Minsan, isinumpa kong ikaw lang ang pakakasalan ko. Pero ako ay sinira ng isang maduming gwardiya. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Chulong.
Ikaw, maduming gwardiya. Mamatay ka. Long, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para magtrabaho. Hindi ba't sinabi nila? Hindi ba't natanggal ka? Natanggal? Sino nagsabi? Ako, Ano? Ako pa ang tatanggalin mo. tinatanggal kita. Ano naman ngayon? Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Wala ba akong karapatang gawin yon? Ang tanga-tanga mo. Iniligtas kita, tapos ganito ang igaganti mo. Tama na. Lumabas ka. CJ, aalis na ako. Huwag kang lumapit sa akin para umiyak at makiusap na bumalik ako. Sino ka ba? Nakakasuka ka. Mabuti. Kung gayon, magpakailanman na tayong magpapaalam. Ginoong Ye, walang pag-asang anak mo. Susuko na ako. Tatay. Bumalik ka rito ngayon din. Tatay, ano nang nangyayari? Anong ginawa mo? Pinapayagan mong umalis si Xiaolong. Talagang walang kwenta siya. Ayoko siyang makita. Ayoko siya sa kumpanya. Ano nang problema? Akala mo'y lumaki ka na pwede mo nalang tanggalin ng isang tao na personal kong inilagay doon? Tama ba yan? Hindi ko lang maintindihan. Bakit mo? Ipinagtatanggol siya ng ganito. Hindi ko kailangan. Magpaliwanag sa'yo. Anak mo ako. Mas mababa ba talaga ang halaga ko kaysa sa isang dayuhan? Dayuhan? Akala mo ba talaga, ang taong personal kong inayos ay dayuhan? Kaya ano ang iyong relasyon sa kanya? Wala kang pakialam doon. Sa madaling salita, kung hindi mo siya ibabalik, ang ating relasyon bilang ama at anak ay tapos na. Nasa sayo na yan. Seryoso ka ba? Talagang, CJ, ikaw ang nagsabi. Shining. Nagmamadali kang makita ko. Anong problema? Lola, sabihin mo sa akin ang totoo. May sekretong anak ba ang tatay ko sa labas? Anak sa labas? Anong pinagsasabi mo? Pumanaw na ang nanay mo 10 taon na ang nakalipas. Hindi na muling nag-asawa ang tatay mo. Paano siya magkakaroon ng anak sa labas? Eh bakit pa kung hindi niya ako itatakwil? Dahil lang sa isang gwardiya? Nagretiro ang tatay mo sa militar. Nagsimula sa wala. At umabot sa tuktok. Lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Wala akong pakialam. Kung itatakwil niya ako, itatakwil ko rin siya. Eh alam mo ba, na may late stage lung cancer ang tatay mo. Kaunti na lang ang oras niya. Ano ang sinabi mo? Tatay, ano nang nangyayari? Wala. Sipon lang. Ang tatay ko. Late stage lung cancer nga ba talaga? Eksakto, makinig ka sa tatay mo. Kahit anong sabihin niya, sundin mo lang, para sa ikabubuti mo yan. Naiintindihan ko. Anong klaseng gulo ito? At ngayon, ako pa mismo ang pupunta. Para iimbita pa balik ang isang gwardiya. Yung mismong tinanggal ko. At sinaktan pa ako. Anong ginagawa mo dito? Kasalanan ko iyon dati. Pasensya na. Gets go. Umalis ka na. Ano ngayon? Gusto kong bumalik ka sa trabaho. Gusto mong bumalik ako sa trabaho? Ganun lang, ano nang tingin mo sa akin? Parang tao lang na pwedeng tawagin at paalisin kung kailan mo gusto. Nagsorry na ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Ano pa bang gusto ko? Ganito ba ang pagsusorry mo? CJ, mali ang ugali ko dati. Taos puso kitang inaanyayahan ngayon na bumalik sa trabaho. Okay, Hindi imposibleng pabalikin mo ako. Pero may isa akong kondisyon. Halikan mo ako. huwag kang magmalabis. Tapos na ang usapan. Ang sama mo talaga at walang hiya. Ano pa? Tinatanggap ko ang kondisyon mo. Sige na. Okay na ba? Ang mga labi na ito, talagang matamis. Bastos ka, kadiri. Pwede ka na bang bumalik sa trabaho?
Sa tingin ko pwede na akong bumalik sa trabaho. Pero may isa pa akong kondisyon. Ano pa ba ang gusto mo? Matatag ang loob mo, mabilis akong magalit, para hindi ako magsawa, at iwan ka. Kailangan mong sundin ang sinasabi ko. Nababaliw ka na ba? Ako ang boss, ikaw ang empleyado. Gusto mong makinig ako sa'yo? Ikaw ang boss mo, pero ako, ang client mo. Nandito na lahat. Tapos na tayo. Nandito na ang lahat, mas magiging madali na ang mga bagay. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay. Ang ganda nga niya, kaya pala gano'n na lang ang pagkahumaling. Sa'yo ng binata kong amo. Babae ko yan, gusto mong makialam? Babae mo? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Isa ka lang guard. Akala mo karapat-dapat ka? Akala mo pulis ka o ano? Tama ba, Miss Ye? Wala kang pakialam. Sige, ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pala. Bata, kontrolin mo yung babae mo. Sumama ka sa akin. Sandali. Gusto mo, hayaan ko lang na kunin mo siya. Loko ka ba? Mukhang, hindi ka matututo hanggat hindi huli ang lahat. Tigilan mo ang paghampas sa kanya. Talagang hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Bata, kung gusto mong ligtas ang nanay mo, gawin mo ang sinasabi ko. Nanggugulo ka sa akin. Tama, pwede mo ring isipin ng ganoon. Ang lakas ng loob mong hawakan ang nanay ko. Gusto mo to? Subukan mong hawakan ulit ako, papatayin kita. Nanakot ka pa. Batang hamog ka, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Mabuti pang maintindihan mo ito, kasama ako ng Centipede Gang. Maling tao ang pinagtripan mo. Ang Centipede Gang, yung mga nagpapanggap bilang Dragon Emperor, nanggugulo pa rin? Anak siya ng leader ng gang. Sinuntok mo siya, ninakaw mo ang babae niya, naghahanap ka ng kamatayan. Kung matalino ka, pakawalan mo na kami ngayon. Kung hindi, papatayin namin ang nanay mo. Nanakot ka pa. Sandgo, Sandgo, tumawag ka, kunin ang nanay niya. Gawin mo, sige, gawin mo. Hindi namin gagawin. Boss, pag-usapan natin ito, huwag na tayong mag-away. Dalhin mo ako sa boss mo. Sige. Pupunta ka ba? Hindi ako pupunta. Malakas ang Centipede Gang, at walang awa, papunta ka sa kamatayan mo. Sa mundong ito, wala ni isang tao sa mundong ito ang makakapahamak sa akin. CJ, gusto mong mamatay? Eh di pumunta ka. Sige, mamamatay na lang ako. Tara na. Ang gago nito, walang silbi siya, at ngayon kailangan ko siyang iligtas. Hoy, Tatay, sinabihan ko na si Chulong na bumalik sa trabaho. Pero ngayon siya ay, nakagalit sa Centipede Gang. Pumunta siya sa teritoryo nila. Ikaw ang magpasya kung gusto mo siyang iligtas o hindi. ano, nakialam siya sa Centipede Gang? Binugbog niya ang isa sa mga tauhan nila. Sige, papunta na ako. Tatay, bakit hindi pa nag-uulat si Black Scorpion? Pagbalik niya, pagpuputol-putulin ko siya. Gusto mo siyang pagpuputol-putulin? Dinala ko siya sa'yo. Sino ka ba? Siya ang nanakit sa akin, at ninakaw niya ang babae ko. Ikaw pala. Hindi mo ba alam na ang nanay mo ay nasa akin? Pakawalan mo ang nanay ko. Maliit na punyeta ka. Hindi mo pa ba naririnig ang pangalan ko? O sadyang tanga ka lang? Anong lakas ng loob mo na pumunta sa aking Centipede Gang? At magsalita ng ganyan? Poison Wolf. Sir, patayin mo ang mapagmalaking gago na ito. Opo, sir. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. O baka masiguro kong ang buong pamilya mo ang kukuha sa katawan mo. Gusto mo yan? Dalhin mo sila rito. Ilabas ang matandang babae. Inay, Ailong. Luluhod ka. Ngayon din. Kung hindi, ikaw ang maglilibing sa nanay mo. huwag mo akong subukan. Dilipulin ko ang buong angkat mo. Hanggang ngayon, ang laki pa rin ng mga salita mo. Gusto kong malaman kung anong kapangyarihan meron ka para lipulin ang pamilya ko. Sa isang salita ko lang, magiging abo ka. Talagang di mo alam ang lugar mo. Di mo alam ang kaya kong gawin. Bibilang ako hanggang 3, tapos luluhod ka. Kung hindi, ikaw na ang maglilibing sa nanay mo. Sandali. Sino ka? Ako si Ye Tiancheng, tagapangulo ng grupo Tiancheng. Ha, ikaw pala yon, ang pinakamayaman sa Yunzhou, na di maubos ang pera kahit 10 buhay pa. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Hayaang mauna siya. Ye Tiancheng, nagsasabi ka ba sa akin? Alam ko ang lakas ng inyong Centipede Gang, pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang aking Tiancheng group ay hindi rin basta-basta.
Hinahamon mo ako? Mukhang hindi mo talaga alam. Ang tunay na lakas ng aming Centipede Gang. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig mo na ba ang Nine Dragon Gate? Ibig mong sabihin, yung pinamumunuan ng pinakamagaling na mercenary. Ang hari ng mga mercenary, si Wang Jiu. Tama, siya nga. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ginawa kong ninong si Tio Gio. Sabi niya, sasaluhin niya ako. Pandaigdigang level ang operasyon ni Wang Jiu. Paano siya magkakagusto sa isang tulad mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Ano? Eto. Tatawagan ko si Tio Gio. Makinig ka. Ninong, abala ka ba? Hindi naman masyado. Anong problema? May pinakamayaman dito sa Yunzhou. May problema siya sa akin. Ninong, ano ang dapat kong gawin? Si Ye Tiancheng ba ang pinag-uusapan mo? Oo, siya nga. Wala siya. Kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko siyang durugin. Kaya, Ye Tiancheng, gusto mo pa bang makipag-away? Sa aking ninong, Ye Tiancheng, paano ka nang ahas na sakta ng mga tao ko? Ninth Master. Dinukot ni Zhou Jinho ang isang matandang kaibigan ko. Narito lang ako para ayusin ito sa kanya. Ano man ang gawin ni Jinho, may dahilan siya. Ano ang mayroon para ayusin mo? Maging matalino at umalis ka. Kung hindi, lipulin ko ang buong pamilya Ye. Lolo, kailangan mong ipagtanggol ako. Mahal kong apo. Ano ang problema? Gusto ko ang anak na babae ng pamilya Ye. Ayaw niya sa akin. Magsalita ka ng mabuti para sa akin. Sige, Ye Tiancheng, makinig ka. Gusto ng apo ko ang anak mong babae. Iyon ay karangalan para sa kanya. Papakasalin mo ang anak mong babae sa apo ko. Mula ngayon, ang negosyo sa kalye. Sasaklalahan kita. Kung hindi, ipapadala kita mula sa langit patungo sa impyerno. Hindi iyon posible. Hindi ko masisira ang kaligayahan ng anak ko. Paano ka nang ahas? Nang ahas kang sumuwi sa akin. Ano naman kung sumuway ako sa'yo? Matandang hayop ka. Halika rito, sasampalin kita ng 2 beses. Sino ka? Paano ka nang ahas na magsalita sa akin? Sa tonong iyon, Lolo, ang batang ito ay isang masamang gwardya lang. Sinaktan pa niya ako ilang araw na ang nakalipas. Isang gwardya. Ang nangahas na magsalita sa akin ng ganyan, mukhang. Kung hindi ko lilipulin ang Tiancheng Group, hindi makakamit ang katarungan. Maghintay ka lang. Pupunta ako dyan ngayon din. Naintindihan, Godfather. Maghihintay ako. Naiinis mo si Ninth Master. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Hindi ko. Kasalanan mo itong lahat. Wala kang kakayahan. Pero kailangan mo pang pumunta rito at mapatay. Huwag mong isipin ng sobra. At ikaw ay nagyayabang. Tatay, hindi ko dapat sinabi sa iyo. Hindi ko dapat hinayaan kang pumunta para iligtas siya. Ngayon, ikaw rin ay nasa malaking problema. Tama na. Ang sitwasyon ni Xiaolong ay usapin rin ng pamilya Ye. Boss Joe, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Usap? Paano? Hayaan mo lang ang ina at anak na umalis. Sabihin mo ang gusto mong presyo. O, gusto mo akong magtakda ng presyo. Oo, ako ay isang negosyante. Naniniwala ako na kahit anong deal ay pwedeng pag-usapan. Sige, kung gayon, ibigay mo sa akin ang iyong Tiancheng Group. Sa akin. Ano, grabe naman ang hiling mo. Ang Tiancheng Group ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kung ayaw mo, maghintay ka na lang kay Lord Jiu na lipulin ang iyong pamilya Ye. Hindi naman sa ayaw ko. Ang Tiancheng Group ay pag-aari ng buong pamilya Ye. Ako lang ang may hawak ng 51%. Sige. Kung gayon, kukunin ko ang iyong 51% equity. Sige. Kung gayon, hayaan mo ang ina at anak na umalis. Akala mo ba tanga ko? Pirmahan mo muna ang kasunduan. Saka ko sila pakakawalan. Sige. Kung gayon, ihanda mo ang kasunduan. Tatay, huwag kang pumayag. Walang perang kayang pantayan. Ang buhay ng tao, hindi na yan mahalaga. Sige na, bilisan mo at gawin na ang kasunduan. Sandali, kailangan pa nating magdagdag ng isang probisyon. Ang babaeng ito ay dapat pakasalan ako. Panaginip lang yan. Mamamatay na lang ako. Kaysa magustuhan, ang isang tulad mong salbahe. Nagsasalita ka ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na pumunta si Master Gio at kitlin ang buhay mo? Babaeng ito, kung hindi ka papayag, ikukulong kita sa isang madilim na silid at gagahasain araw-gabi. Isipin mo lang, nasa sabik na ako. CJ, tatawag ako ng iba. Pwede ba yon? Putang inang gwarda ka, naghihingalo ka na, nagyayabang ka pa. Pagdating ng ninong ko dito, papatayin ka niya. Ang pagdating niya ngayon, ang magiging bangungot ng buhay niya. Nababaliw ka na ba? Malalaman mo rin agad. Nasaan ka? May nakakilala kay Wang Jiu bilang kanilang ninong. Tinawag si Wang Jiu para ako ay sunduin. Ayokong magpakita ng mukha. Bakit hindi ka nalang pumunta rito at asikasuhin ito? Ang galing mo talagang magpanggap at tinawag mo pa ang security. Alam ng security ang kapwa security. Alam mo ba yung mga security guard? Kapag pinagmumura ko sila, hindi man lang sila makapangahas na hamyuni, at ikaw, napasunod mo sila. Ngayon, malalaman mo, lahat ng kapangyarihan at kayamanan na inipon mo sa buong buhay mo ay sisirain ng security. Sino itong hambog na to? May lakas ng loob na sirain ng pamilya Joe? Nandito na ang ninong. Ang usapin mo. Siyempre, kailangan kong pumunta. Salamat, ninong. Maupo po kayo. Ye Chan Kiang. Pagbati, Ninth Master. Akala mo ba dahil mayaman ka, espesyal ka na? Hindi mo ba ako iginagalang? Masyado po kayong mapagpuri, Ninth Master.
Palagi kong alam ang katanyagan ng Ninth Master. Lagi akong nagbibigay galang sa Ninth Master. Eh bakit mo ako hinamon? At hinayaan mong isang security guard ang walang galang sa akin? Oo nga pala. Yung security guard na, nang insulto sa akin sa telepono, nasaan siya? Bulag ka ba? Hindi mo ako nakikilala. Ikaw yung gwardya. Ano? Ang yabang naman ng gwardyang to. Ganyan ka magsalita sa akin? Bakit nakatayo ka pa rin? Ang sino mang sumuwi sa akin? Namamatay. Si Master Ninth po yan. Master Ninth, sandali lang po. Anak siya ng dating kaibigan ko. Bata pa at puro kalokohan ang nasa isip. Master Ninth, huwag na po kayong magpakababa sa kanya. Ibinibigay ko na po ang shares ng pamilya Ye. Sa inyo, Master Ninth. Nakikiusap ako, Master Ninth, patawarin niyo po siya at ang kanyang ina. Talagang ibibigay mo ang shares ng Tiancheng Group? Oo, ibibigay ko. Dahil tapat ka naman. Bibigyan kita ng pagkakataon. Papaluhurin mo ang gwardyang ito sa sahig. At papaluwan ng sarili para humingi ng tawad sa akin. Saka ko siya patatawarin. Kahit mga magulang ko, hindi nila ako pinaluhod. Kahit langit at lupa, hindi karapat-dapat na lukuran ko. Ikaw pa kaya? Bata, gusto mo talagang mamatay. Master Ninth, pakalma po. Hayaan niyo po, kakausapin ko siya. Xiaolong, kailangan mong maging listo. Si Master Ninth ang hari ng ilalim ng lungsod ng Yunzhou. Kapag nagalit siya, sa isang kisap mata, tapos ka na. Bilisan mo, magmano ka. Tay, huwag mo na siyang ipagmakaawa. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Tito Yi, huwag kayong mag-alala. Kapag dumating na ang mga tao ko, malulutas din ito. Ano, may tinawag kang backup? Boss, tinawagan niya ang mga kasamahan niyang security guard, at sinabi pang lilipulin nila tayo. Ilang dekada na ako sa larong ito. Wala pa akong narinig na biro na ganyan. Mga security guard ang magpapatumba sa akin. Pagkatapos ng ilang dekada sa larong ito, sa wakas ay naunawaan mo na. Kaya ka palang patumbahin ng isang security guard. Gago, sawa na ako sa'yo. Kung hindi kita tapusin ngayon, hindi ko ipapakita ang kaya kong gawin. Lolo, magutos ka na. Tadteren mo ng 3 saksak, 6 na butas. Tingnan natin kung manggaas pa siyang manakit sa akin. Huwag kang mag-alala. Talagang ipaghihiganti ka ng iyong lolo. Gio lang, patayin mo siya. Opo, Master Gio. Sino ang nagsasabi ng pagpatay dito? Saan galing itong payaso? Palayasin mo siya. Teka muna. Lahat, magbigay galang sa Sialua War God. Paano naging Sialua War God? Ang Sialua War God. Ang Xiulu War God. Long, Para silang pamilya sa akin, huwag kang masyadong magpakapormal. Long, anong kailangan mo? Ang mga taong ito, lagi silang nagpipilit sa mga kumpanya na pumirma ng mga iligal na kontrata. Pinipilit ang mga tao sa mga kasal. Pamamaslang. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala, Long. Ako na ang bahala para sa'yo. Kaya, narinig kong ginugulo mo ang kaibigan ko. Guard lang naman siya. Paano siya magiging ang Azura God of War? Kaibigan mo? Kaibigan ko ba siya? Ikaw ba ang magdedesisyon yan? Paumanhin, Azura God of War. Bulag ako. Hindi ko alam na kaibigan mo pala siya. Humihingi ako ng paumanhin. Asura God of War, tingnan mo, nakatali pa rin ang nanay ko sa kanila. Mga hayop, pakawalan ng matanda ngayon din. Sige, sige. Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Sige. Halika, suntukin mo ako, patayin mo ako. Hindi. Talagang hindi ko alam. Nakilala mo pala ang Azura God of War. Ano, hindi ba dapat kong kilalanin ang Asura God of War? Kaya ang mga ordinaryong tao ay karapat-dapat apihin nyo, tama ba? Hindi. At ikaw, hindi mo ba ako papatayin? Hindi ko magagawa. Hindi mo ba gustong agawin ng babae ko at ang kanyang kumpanya? Hindi ko magagawa. Ang mga basurang ito na nagsasamantala sa bansa at sa mga tao, alam mo na ang gagawin sa kanila, di ba? Ipapasok ko silang lahat sa dark prison at hindi na mo lang makakakita ng liwanag. Ginoong Ye, tara na. Sige, Panginoong Xiulu, ano yun? maihihilingin sana ako sa'yo. Anong kailangan mo ng tulong ko? Alam kong ikaw, ang kanang kamay ng Dragon Emperor. Gusto ko talaga siyang makilala. Pwede bang tulungan mo ako? Anong tinitingnan mo? May kilala ba akong Dragon Emperor o Tiger Emperor? Pasensya na, misteryoso at prestihiyoso ang pagkakakilanlan ng Dragon Emperor. Hindi basta-basta lang makakapagkita sa kanya. Hindi ko siya maabala. Alam ko, pero talagang gusto ko siyang makita. Please, tulungan mo ako. Nga pala, magkaibigan din naman kami, ni Chulong. Kailan pa, naging magkaibigan tayo. Ikaw, Ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Ye. Isa lang akong hamak na gwardiya. Yan ang sinabi mo. Ano? Sinabi niya talaga yon? hindi. Nagbibiro lang ako. Oh, di ba? Sa mapanganib na sitwasyon tulad kanina. Kasama ko pa ang tatay ko. Para iligtas siya. Mula ngayon, igagalang mo na ako. Alam ko. Mabuti naman at alam mo, edi umalis na tayo. Teka, Ano na naman? pwede mo ba akong tulungan? Nakausapin yung Diyos ng digmaang Xiulu. Gusto kong makilala ang Dragon Emperor. Bilis. Hindi maganda ang mood ko ngayon.
Pag maganda na ang pakiramdam ko, saka tayo mag-usap. Huwag kang magdrama, Shulong. Nagsisimula ka na namang mag-init sa akin. CJ, ano ba talaga ang kailangan kong gawin para tulungan mo ako? Makilala ang Dragon Emperor. Depende sa performance mo. Sulu, ikaw na ang bahala dito sa bulo. Mauna na ako. Opo, sir. Kaya, kilala mo ba ang Dragon Emperor? Hindi masyado. Talaga? Kilala mo talaga ang Dragon Emperor? Pwede mo ba akong tulungan na makilala siya? Hindi kanya interesado. Hindi ikaw ang Dragon Emperor. Paano mo nalaman na hindi siya interesado? Paano kung magustuhan niya talaga ako? Sa mundo ng Dragon Emperor, mga tagapagmana lang, o mga nagwagi sa pageant ng kagandahan, kahit mga prinsesa mula sa mga pamilyang maharlika, bakit siya lilingon sa'yo? Ako, maganda rin naman ako. Magaling ako sa musika, ajedrez, kaligrafiya, at pagpipinta. Magaling ako sa lahat. May ganda at talino ako. Ang yabang mo talaga. Gets ko na. Gets mo ang ano? Gusto mo ako. Eh ano naman, natatakot ka baka mahulog din ang loob sakit ng Dragon Emperor. Kaya ayaw mo akong dalhin. Para makita siya. Tama ba? Ang yabang mo talaga. Hindi ba yun ang totoo? Sabihin ko na lang sa'yo, hindi ka papansinin ng Dragon Emperor. Sabihin ko na lang sa'yo, balang araw maintindihan mo, na isa ka lang katatawanan para sakin. Sige na, sawa na ako sa pakikipagtalo sa'yo. Sabihin mo na lang kung ano ang kailangan para dalhin mo ako, para makita ang Dragon Emperor. Tulugan mo ako ulit ng isang gabi. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang samantalahin mo ulit ako. Isang hamak na tulad mo. Hindi ba ang galing-galing? Tumahimik ka. Binabalaan kita. Kung mangangahas kang banggitin ulit ang nangyari nung gabing iyon, papatayin kita. Anong nangyayari? Ikaw talaga ay lumabas sa kotse ni Yezong. Oo, hindi ba't natanggal ka ni Yezong? Ano na naman ang nangyari sa inyo ni Yezong? Sabihin mo sa akin. Kung nakipagtalik ako kay Yizong, ano ang mararamdaman mo? Ano ang sinabi mo? Nakipagtalik ka kay Yezong. Dragon Emperor. Nasaan ka na ba talaga? Alam mo bang matagal na kitang hinahangaan ng tahimik? Hindi. Kailangan kong ibigay ang lahat. Hoy, Yizong. CJ. Sandali lang ang nakalipas. Na-miss mo na agad ako. Ang hassle naman. Kaya, ano ang kailangan mo? Tungkol sa Dragon Emperor, gusto kitang kausapin ng maayos. Ano nang meron? Kung matutulungan mo akong makilala ang Dragon Emperor, bibigyan kita ng 1,000,000. 1,000,000? 10,000,000. Sapat na siguro ang 10,000,000, di ba? Pasensya na. Hindi ako nagkukulang sa pera. 100,000,000. Ang 100,000,000 ay kayang baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Ganon ka ba kadesperadong makita ang Dragon Emperor? Siyempre. Mula nang sumikat siya 5 taon na ang nakalipas. Dinurog ang magkasanib na puwersa ng 9 na bansa at nagpangilabot sa buong mundo. Idolo ko na siya. Nanumpa ako na siya lang ang pakakasalan ko. Siya lang ang nasa puso ko. Talagang obsessed ka. Tulungan mo na lang ako ngayon, okay? Pwede kitang tulungan, pero hindi libre. Sabi ko bibigyan kita ng 100,000,000. Talagang ibibigay ko yan sa'yo. Ayaw ko. Ano nang gusto mo? Ayoko sa kayabangan mo. Gusto kitang lupigin. Lupigin? Pero hindi mo kailangang matulog sa tabi ko. Bigyan mo ako ng halik. Ano sa tingin mo? Ayoko sa'yo. Wala namang mabuting maidudulot ang pilitin ito. Ayoko sa mutual affection. Mas gusto kong kunin ang gusto ko. Ang kapal naman ng mukha. Para sa kapakanan ng Dragon Emperor, bigyan mo na lang siya ng konting puwang. CJ, pagbibigyan kita. Halika na. Tapos na ba tayo rito? Ang lambot at kinis ng mga labi mo. Makinig ka sa akin. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sige, aalis na ako. Ano ang kailangan sa iyo ni President Ye? Pinapakuha ka ba niya ng kwarto? Alam mo na, kaya panatilihin mo na lang sa sarili mo. Oh, Kuya Long, paano siya napakaswerte? Nakakatulog nga siya kasama si President Ye. Tumigil ka dyan. Ano ang gusto mo?
Nandito sila para manggulo, Kuya Long. Tumawag ka ng backup. Huwag kang magpanik. Ikaw si Chulong, ika nga. Ako nga. May kausap ang nanay mo. Gusto ka raw niyang umuwi. Kapag hinawakan mo ang nanay ko, pagsisisihan mo yan. Kailangan mong maintindihan. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa akin. Sabi ng boss, sobrang excited siyang makita ka. Bilisin mo. Darling, nandito ka na. Anong ginagawa mo rito? Dumaan ako para makita ka. Nasaan ang nanay ko? Pinagsabay ko siya sa maid para mamili. Long Susu. Huwag kang mag-arte. Tang asterisk ka ba? Nanay ko rin siya. Bakit ko siya sasaktan? Di ba? Tapos na tayo. Wala na tayo. Chulong, kasalanan ko ang nangyari noon. Hindi ko dapat sinabi ang mga yun. Labhan mo ito para sa akin. Hindi ko ito lalabhan para sa'yo. Prinsesa ako. Inaasahan mo bang maglaba ako ng sarili kong underwear? Ikaw ang maglaba ng underwear mo. Ilagay mo sa washing machine at labhan mo. Lalaki ako, hindi ko yan lalabhan para sa'yo. Tinatanong kita, lalaban mo ba o hindi? Long Susu, boyfriend mo ako, hindi alila mo. Chulong, akala mo talaga, napaka-importante mo, di ba? Isa ka lang sa mga sundalo ng tatay ko. Long Susu mula ngayon, wala nang relasyon sa pagitan natin. Kahit na wala nang ibang babae sa buong mundo, wala na akong pakialam sa'yo. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sinabon ako ni Papa noong nakaraan. Sabi niya, ikaw daw ang general na matapang. Isang lalaking mas mahalaga pa ang dangal, kaysa sa sariling buhay. Ngayon na-realize ko, na mali ako. Wala akong pakialam dyan. Nababaliw ka ba? Ako ang prinsesa ng kaharian ng Dalong. Ang yaman at ganda ko, ay walang katulad. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi tayo magkakasama, huwag ka nang mangarap na makasama ang iba. Umalis ka. Ma, wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Anong pinagsasabi mo? Mas mabait pa siya sa akin kaysa sayo. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin na may asawa ka na? Anong asawa? Yung babae kanina. Ang ganda-ganda niya talaga. Swerte mo. Hindi ko nga siya kilala. Sinabi niya sa akin. Nag-away kayo, di ba? Anak, lalaki ka. Maging mapagpatawad ka naman. Sige, ma. Bababa na ako para magtrabaho. Gusto ko talaga yung babae. Ikaw, huwag kang magpabago-bago. Seryoso yung babae. Pumili ka na ng magandang araw. Gusto ko na ng apo. Sige na. Hello? Ano? May problema ang tatay ko. Gusto kanyang makita. Cancer sa baga. Lumalala na ito. Ano? I'll te-text ko sa iyo ang address. Pumunta ka agad, please. Tatay. Tatay, kumusta ka na? Tatay, gising. Itay. Doktor. Please, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang tatay ko. Patanjin ng report. Malala ng cancer sa baga. Kaya ko itong gamutin. Sa gamutan ko, mabubuhay siya ng kahit 10 taon pa. Salamat, doktor. Kunin mo ang mga silver needles. Tigil. Sino ka? Anong ginagawa mo? Alam mo bang ang paggamit ng mga karayom ng papaya ay pwedeng makapatay ng tao? Ako ang nag-a-acupuncture. Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Chulong, tumigil ka sa paggulo dito. Naantala mo ang paggamot sa tatay ko. At na-offend mo si Dr. Zhao. Hindi ko ito palalampasin. Miss Ye, sino ito? Siya. Guard siya sa kumpanya namin. Lagi siyang walang modo. Pakiusap, wag mo siyang pansinin, doktor. Ano ang ginagawa ng isang guard na nagsasatsat dito? Lumabas ka na ngayon. Naririnig mo ba iyon? Lumabas ka na ngayon. Sige, aalis na ako. Pero kung ang tiyuhin mo ay magkakaroon ng pangingisay, dapat mo akong tawagan agad. Pangingisay? Paano magkakaroon ng pangingisay mula sa acupuncture ko? Tatay, ano ang nangyayari? Hindi ako sigurado. Nagka-convulsions ang tatay ko. Pakiusap, kailangan mong iligtas siya. Umalis ka. Ibigay mo sa akin ang karayom. Ginang Ye, binabaliwala mo ba ang buhay ng iyong ama? Parang biro lang. Kaya mo bang iligtas ang tatay ko? Sa ngayon, wala pang sakit na hindi ko kayang gamutin. Oo, sige. Kung may mamatay, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag.
Katarantaduhan ito. May sakit sa baga ang pasyente. Naglalagay ka ng karayom sa kanyang filtrem at lalamunan. Sinusubukan mo bang pigilan ng kanyang paghinga at patayin siya? Tatay, Sabi ko sa'yo, wala na siyang pag-asa. mamamatay tao ka. Lalabanan kita. Anong ginawa ko? Malalaman mo sa loob ng 15 segundo. Nagkukunwari ka pa. Tatay, bakit mo pinagkatiwalaan ang gago na ito? Pinatay ka niya. Karayom, Tatay, patingin nga. Ang Three Immortals Needle Technique. Tatay, gising ka na. Hindi ako patay. Ginoong Ye, mahaba pa ang buhay mo. Hindi ka mamamatay. Naalala ko, dinala ako ng tagapagdala ng kamatayan sa kabilang buhay para makita ang hari ng impyerno. Hindi ko inakalang may tagapagmana pa ang Three Immortals Acupuncture. Isang biyaya ito sa larangan ng medisina. Ikaw ang tunay na Doktor Milagro. Ngayon, hindi mo na iniisip. Napabaya ako sa buhay ng tao. Wala akong alam noon. Ginoong Ye, aalis na ako. Sige. Doktor Milagro. Doktor Milagro, sandali lang. Ano? Ang paglitaw ng Three Immortals Acupuncture ay tiyak na magpapagulo sa mundo ng medisina. Pakiusap, Doktor Milagro, tanggapin mo akong estudyante. Ang Three Immortals Acupuncture. Kapag hindi mo ito napag-aralan ng maayos, masisira ang buhay mo. Ang iyong kakayahan at etika sa medisina ay kapwa kulang. Kalimutan mo na. Chulong, ang kanser sa baga ng tatay ko. Magagamot ba talaga? Hindi naman mahirap gamutin ang kanser sa baga. Ano? May mas mahirap ang gamutin kaysa sa kanser sa baga. Ang kanser sa baga. Malamang nadulot ito ng pagkalason. Pagkalason? Tay, nalason ka ba noon? Nabuhay ako ng dagdag na 10 taon. Wala akong pinagsisisihan. So, ano ang magagawa mo? Kailangan kong malaman kung anong klaseng lason ito. Kung gayon, bilisan mo at alamin. Masyado nang matagal. Maliban na lang kung ako ay kumuha ng sample ng dugo ni Iye. Saka ko malalaman kung anong lason yon. Saka lang ako magkakaroon ng pagkakataon para malaman ito. Masyadong mapanganib yon. Talagang hindi pwede. Iye, hindi sa takot ako sa panganib. May mga bagay lang akong hindi pa natatapos. Hindi ko kayang magsapalaran ngayon. Iye, magtiis ka pa ng kaunti. Ano yon? Sabihin mo ang presyo mo. Anong presyo? Ano ang kailangan? Para subukan mo ang lason para sa tatay ko. Para magamot ang sakit ng tatay ko. Nanganganib ang buhay ko. Maaari akong mamatay o maging pilay. Mayroon akong mahalagang gagawin. Ang aming pamilyang Ye ay mayaman at makapangyarihan. Kaya naming tulungan ka sa kahit ano. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Ikaw. Hello. Sino ang nagsabing pwede kang pumasok sa kwarto ko? Mukhang nahuhumaling ka na sa kanya. Ang Dragon Emperor ay isang bayani ng bansa, isang alamat sa buong mundo. Ano naman kung nahuhumaling ako sa kanya? Kung gayon, ano sa palagay mo kung ikukumpara ako sa kanya? Sa buhay kong ito, sa Dragon Emperor lang ako magpapakasal. Kaya, tigilan mo na ang pagsubok na makipagrelasyon sa akin. Wala ka sa antas niya. Magselos ka na lang. Aalis na ako ngayon. Huwag mong kalimutang ipainom ang gamot ng tatay mo. Tatay, yung chulong na iyon, ano ba ang problema niya? Hindi ko rin alam kung ano ang kanyang pinagmulan. Pero alam kong napakagaling niya. Paano kayong dalawa? Nagkakilala? Patayin ang gago. Paano ka nakarating dito? Paano ka alis? Ang lakas ng loob mong makialam sa pamilya Dong. Patayin siya. Ikaw. Maghintay ka lang. Xiaolong, matagal na kaming magkaibigan ng tatay mo. May $1,000,000 sa card na ito. Sapat na yan para mabuhay kayo ng anak mo. Kunin mo. Ibig sabihin, noon, ikaw, ang nagligtas sa kanila, ina at anak. Magkasama kami sa digmaan ng tatay niya. Tama lang ang ginawa ko. Pero ngayon, siya, ayaw pang subukan ang antidote para iligtas ka. Kahit anong gawin niya, huwag mo siyang pagdudahan. Sana ay, makuha mo ang loob niya, pakasalan mo siya. Ano? Gusto mo makuha ko ang loob niya at pakasalan siya? Dad, sinusubukan mo ba akong hiyain? Ano, ayaw mo nang makinig? Sa akin? Kahit ano pa, sige. Pero ito, hindi pwede. Mas gugustuhin ko pang mamatay.
Kaysa, pakasalan ang guard na iyon. Junge, Long, tingnan mo. Ay naku, nasa akin na naman. Nagpapanggap ka lang. Ito ay napakaganda. Chulong, seryoso ka bang? Makakasama ako. Sinabi ko na, hindi na ako babalik. Pero gusto ako ng nanay mo. Tinatanggap niya ako bilang manugang. E di pakasalan mo na lang ang nanay ko. Ikaw, Sinabi ko na, hindi mo ako makukuha. paano kung may anak tayo? May anak na ako. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo. Impossible. Maingat ako nung araw na yon. Nag-ingat ako. Nakalimutan mo ang nangyari nung una. Bakit ba ang kwarto mo ay ang gulo-gulo? E di tulungan mo akong linisin. Prinsesa ako, walang paraan. Nalilinisin ko ang kwarto mo para sa'yo. Kung hindi mo lilinisin ang kwartong ito, ako na ang bahala sa'yo. Anong ginagawa mo? Gago ka, hindi pa ako handa. Paano kung mabuntis ako? E di ipagbubuntis natin. Gusto ko talagang maging tatay. Nasa sayo naman yan. Kung hindi ka mananatili sa akin, magpapa-abortion ako, at hindi ka titigilan ng nanay mo. Nabigla talaga ako. Long, paano ka nagkakaroon ng ganoong kamanghamanghang swerte sa mga babae na makakatulog sa ganoong kagandang babae? Long, sinasayang mo talaga ang isang magandang bagay. Ang gandang babae tulad nito, at nagpapanggap ka pa rin? Sandali lang mga kasama. Babalik ako agad. Pumunta sa Yanjing Hospital. Tingnan mo para sa akin. Princess Susu, kung nagawa na ba niya ang mga pagsusuri o hindi. Ano ang mga resulta? Inutusan ng gobernador, dapat mamatay si Yeti Yancheng sa loob ng 3 araw. Narinig ko, siya ay nailigtas ng isang gwardya, kaya kailangan mong asikasuhin ito, pero huwag kang mag-iwan ng bakas. Subukang ay paratang ito sa gwardyang iyon. Naiintindihan. Yeti Yancheng. Tara na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Xiaolong sa medisina. Kung siya, ay kayang talagang pagalingin ka. Handang ibigay ko sa kanya ang ilang shares ng kumpanya. Wala siyang pakialam sa pera. Hindi siya magkaka-interes sa pera. Narinig ko na ang pamilyang yan mula sa Northern Capital ay nag-alok sa kanya ng 1 bilyon kada taon para maging bodyguard nila, pero tumanggi siya. Ang pamilyang yan talaga bang gagastos ng 1 bilyon para sa isang bodyguard? Tatay. Tatay, anong nangyayari? Tatay, Bilisan mo, tawagin si Xiaolong. Hello? hello, may problema ang tatay ko. Pumunta ka rito, ngayon din. Ano? Papunta na ako. Tatay. Tatay. Tatay, huwag mo akong takutin ng ganyan. Tatay. Tatay. Anong nangyari? Gago ka. Pinatay mo ang tatay ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Tignan ko lang, okay. Makinig ka sa akin. Kung mamatay ang tatay ko, gagastusin ko ang bawat sentimo na meron ako para kitlin ang buhay mo. Lason sa tiyan. Mukhang may nagmamadaling mamatay si Tioye. Tioye, kailangan mong magpanggap na patay sandali. Wala nang pag-asa ang tatay mo. Gago ka. Papatayin kita. Pinaghihinalaan kong may tao ang naglagay ng droga dito.
Amuyin mo ang gamot na ito, mukha bang may lason? Tumigil ka sa kakabulasto. Hindi nga alam ng botika kung sino ang pasyente. Bakit nilalalasonan ang tatay mo? Ang tanga mo talaga. Hindi ba pwedeng isang tulisan lang ang umakyat sa bintana? Ikaw mismo ang nagresetang mali ng gamot at ngayon iba ang gusto mong sisihin. Sawa na akong makipagtalo sa'yo. Mag-focus ka na lang sa libing ng tatay mo. Ikaw, Siulu, Emperador Dragon. agad, ipadala ang Nilin Guard sa Dragon City. Ningning. Hindi na muling mabubuhay ang patay. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Tito, Tara na, marami pang dapat asikasuhin ng kumpanya. Napakarami pang dapat ayusin. Hindi mo pwedeng sayangin lang ang lahat. Iyan ang buong buhay na pinaghirapan ng iyong ama. Halika na. Tituyi, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Kyuyi, nalason ka. Ano? Nalason na naman? Hinala ko, yun pa rin. Tao mula 10 taon na ang nakalipas. Eh bakit hindi mo ako? Inaga pa noon pa? Kailangan pang iligtas ako mula sa libingan? Yamang may gusto sa pagkamatay mo, bakit hindi mo nalang paglaruan? Kung hindi, baka balikan ka ulit nila. Sinusubukan mong ilabas ang ahas sa lungga nito. Kyuye, kung ganoon, kailangan mong magtago muna ngayon. Okay lang ako. Ang inaalala ko lang ay si Shining. Mag-isa na lang siya ngayon. Wala siyang masandalan. Huwag kang mag-alala, Kyuye. Ako ang bahala sa kanya. Eh sana ako pupunta ngayon. Naayos ko na ang lahat. Tara na. Bumabati si Sieluo sa Dragon Emperor. Huwag mo akong tawagin ganoon. Magagalit ang Dragon Emperor. Tama, Kuya Dragon. Kyuye, dito ka muna tumira. Siya ang bahala sa kaligtasan mo. Oo, talagang ipagtatanggol ko. Ang kaligtasan ni Ginoong Ye. Maaari ka nang umalis. Oo. Tandaan mo. Bukas na. Pilitin ng mga shareholder na magdesisyon siya. Kunin ang kontrol ng Tiancheng Group mula kay Ye Shining. Oo. pumanaw na ang aking ama. Mula ngayon, ako na ang ganap na mamamahala sa mga gawain ng kumpanya. Kakailanganin ko ang suporta ninyong lahat. MS, yeah. May isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat bang sabihin. Sabihin mo, MS, yeah. Ikaw ay naging presidente lamang ng isang subsidiary. Ang paghawak ng posisyon bilang chairman ay hindi gaanong angkop. ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang iyong pangalawang tiyuhin ay palaging nasa iyong tabi. Sa tingin ko siya ang mas angkop na pagpipilian. Patuloy kong ipagpapatuloy na. Tulungan ako ng aking pangalawang tiyuhin. MS, yeah. Babae ka lang. Mga 20 lang ang edad. Ang paghawak ng posisyon bilang chairman ay medyo padalos-dalos, hindi ba? Tama si Mr. Kiang. Sinusuportahan ko ang mungkahi ni Mr. Kiang. Grabe naman ito. Ano man ang mangyari, si MS, ay anak ng chairman. Dapat natin siyang suportahan. Paano nyo naman siya itatakwil? Ano ang ginagawa mo? MS, yeah. Naging masyado siyang emosyonal at nakakaabala sa pulong. Ilalabas ko muna siya. Magpatuloy po kayo. Ilabas ang baliw na iyan. Ginoong Ye, siya ang nagpapanatili ng kaligtasan ng kumpanya. Paano natin siya maaalis? Sa ganitong perspektiba, hindi ka rin angkop na mamuno sa kumpanya. Nakikiusap kami ng may paggalang na si Ginoong Ye ang mamuno. Well, hindi naman talaga angkop yun. Second uncle, ano ang ibig mong sabihin? Alam mong labag ito sa protocol. Shining, nakikita mo? Ito ang gusto ng lahat. Ito ang kolektibong hangarin. Tumigil ka dyan, anong pakialam mo? Nandito ako para makipagkita kay Ginoong Ye. Nasa napaka-importanteng meeting si Ginoong Ye, hindi siya pwedeng istorbohin. Bilang head ng seguridad,
Dapat mas nandoon ako. Umusag ka, o hindi ako magiging magalang. Sige, subukan mo. Umalis ka kung gusto mong mabuhay. Yezong. Pirmahan mo. Paano kung hindi? Ano ang gusto mong gawin? Pirma. At ligtas ka. Huwag mong pirmon. Yezong, baka magka-aksidente ka ngayon. Iyon lang ang masasabi ko. Tito, ikaw ang may gawa nito, di ba? Shining, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilyang Ye. Sa iyong kapalaran, hindi mo kayang dalhin ang responsibilidad bilang chairman. Pero noong malubha ang tatay ko, nangako ka, natutulungan mo ako. Noong buhay pa ang tatay mo, ginawa ko ang pangakong yun para sa kanya. Pero patay na ang tatay mo ngayon. Kaya syempre, patay na rin ang pangako. Pirmahan mo na lang, Yezong. Pirmahan mo. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo. Huwag mong pirmaan. Sino ka? Sir, ako ang gwardiya ng kumpanya. Chulong. Gago. Isa ka lang namang gwardya. Sino ang nagpasok sa'yo sa opisina ng kumpanya? Lumabas ka. Hinahamon mo ako. Ano, ngayon ka lang nakakita ng gwardyang nanapak. Bulag ba kayong lahat? Sugurin nyo. Subukan nyo. May lakas ng loob ka. Mula ngayon, magtrabaho ka para sa akin. Triplihin ko ang sahod mo. Ano ang masasabi mo? Ipapahanap ko sa iyo ang kabaw mo. Bakit hindi ka na lang magpakamatay? Binata, huwag kang walang utang na loob. Hoy, walang utang na loob na ako. Anong gagawin mo? Ikaw. Makinig kayong lahat. Paalisin mo ang mga tauhan mo. Mag-usap tayo ng maayos. Lumabas kayo. Tara na, tara na. Ito ba ang kontrata? Pang-aagaw yan sa araw. Pirmahan mo na lang ang sa akin. Maliban kay Zai Benshong, ang ibang mga shareholder ay walang karapatang ilipat ang kanilang shares kay Yes Shining. May problema ka ba dyan? Isa ka lang security guard. Anong karapatan mo para magdesisyon dito? Sino ka ba? Sino ako? Kailangan mo ba talagang malaman? Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Pipirmahan mo ba o hindi? Pirmahan mo. Kapitan Zhu, nandito ka na. Sino ang nanggugulo? Ako. Siya, pinagbantaan niya ang mga shareholder. Pinipilit silang isuko ang kanilang shares sa liwanag ng araw. Ganito siya kapalagay. Arestuhin mo siya. Sigurado ka bang gusto mo akong arestuhin? Isang hamak na security guard lang. Aarestuhin ko ang isang security guard. Anong panganib ang maaaring mangyari? CJ, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang yabang mo naman, ha? Yabang ako. Sige, ngayong araw, hahayaan kitang magyabang hanggang gusto mo. Tumigil ka dyan. Hinahanap ko si Zhao Detien. Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Ikaw pala si Zhao Detien. At ikaw, sino ka? Ha? Lord Zieluo. Sabi niya, hindi kita pwedeng tawagin sa pangalan. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mong magsalita kay Lord Zieluo ng ganyan. Ang kapal mong magsalita kay Lord Zieluo ng ganyan. Paumanhin po, aking Panginoon. Bulag ako noon. Maaari ko bang itanong kung ano ang dahilan ng pagdating ni Lord Zieluo sa aking munting tahanan? Ano ang mga utos ninyo? Dinakip mo ang aking superior. Ang iyong superior? Sino? Ang Dragon Emperor. Nasa teritoryo ko ka na ngayon. Kahit ang dragon, kailangang umikot, at ang tigre, kailangang yumuko. Tumigil ka ngayon din, Chief. Anong ginagawa mo rito? Pakawalan mo siya. Ngayon, Chief. Ininsulto niya si Boss Ye. Gago ka. Sabi ko pakawalan mo siya. Sir, ako na ang bahala dyan. Nasaan ang susi? Akala mo basta-basta mo lang matatanggal ang mga posas na to? O makakapaglagay ka? Paumanhin po, sir. Sumobra ang mga tauhan ko. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi sapat ang paumanhin. Tingnan mo kung gaano siya kayabang. Siya ang Emperador Dragon. Anong lakas ng loob mong maging bastos? Emperador Dragon? Tinatawag mo akong Emperador Dragon, pero kailangan mo pa ring mamatay. Dinala mo ba ang hiningi ko? Zhao, tingnan mo ito. Bastardo. Nakikipagsabuatan ka sa gang ni Ye Dongsheng para saktan ng pamilya Ye? Mga gwardya, opo, hulihin siya. Yezong, narito ang kontrata. Mahal. Pirmahan mo. Alam mong hindi ko ito mapipirmahan. Kahit ano pa ang mangyari, miyembro ka pa rin ng pamilyang Ye. Dapat man lang ay tawagin mo akong tito. Gusto mo ba talagang patayin kita? Eksakto, yung maliit mong gwardya ay naaresto na. Ano pa ang inaasahan mo? Sino ang nagsabing naaresto ako? Ikaw, paano ka nakabalik? Para ikulong ka. Oh,
Pinipilit mo pa rin si Izong na pirmahan ang kontratang ito. Bata, hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan, ano? Hindi mahalaga kung mamatay ako o hindi. Tingnan mo ito. Bata, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Walang bagay sa mundong ito ang hindi ko alam. Bata, marami kang alam. Tiyak na hindi ka makakaalis dito ngayon. Patayin mo siya. Sino ang gusto mong patayin? Ay, Director Zhao. Anong ginagawa mo rito? Hulihin silang lahat, Director Zhao. Siya ang gulo. Mali ang hinuli ninyo, Director Zhao. Tapos ka na. Dalhin niyo siya. Umalis na tayo. Opo, sir. Hello. Anong nangyari? May kaibigan ako na tumulong para mahanap ang ebidensya ng kanilang krimen. CJ, kahit tinulungan mo ako, ang nangyari sa tatay ko, hindi ko yun mapapatawad sa'yo. Hindi naman yung pagpapatawad ang punto. Ang punto ay, kailangan mo pa rin akong panatilihin sa tabi mo. Bakit? Kailangan kitang protektahan ng personal at malapitan. CJ, pwede kang manatili. Pero magpakabait ka. Lumabas na siya. Sundan mo siya. Diyan ka matutulog ngayong gabi. Kailangan kong matulog kasama mo. Panaginip mo yan. Tingnan mo na lang. Kung ayaw mong mamatay o maabuso, mas mabuting matulog ka sa tabi ko. Pwede kang matulog sa kwarto ko ngayong gabi. Pero hindi ka pwedeng humawak sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa'yo. Ano? Nakita mo si Lord Dragon Emperor, napakagaling na lalaki. Sa loob-loob mo ba'y naiinggit ka? Isinilang akong hindi alam kung paano baybayin ang inferiority complex. Nga pala, pinakiusapan kitang tulungan akong makaisip ng paraan para makita si Lord Dragon Emperor. Sinabi ko na kay Xulo, pero sabi niya marami siyang ginagawa, at babalikan ako pagkalipas ng ilang araw. CJ, sige, pabilisin mo ng kaunti. Kung may gustong manakit sa akin, baka hindi ko na makita si Lord Dragon Emperor. CJ. Wala rito yung lalaki. Sige, natali muna natin yung babae. Kailangan ba ng tulong? Dahil nandito ka na, magsaya tayo. Ikaw, ano ang gusto mo? Dalawang tanong. Sino ang nag-utos sa'yo? At ano ang layunin mo? Walang magagawa ang pag-alam mo. Masyado ba akong naging magalang sa'yo? Magsalita ka. Kasama kami ng military governor. Ang Longqing Military Governor. Oo, At ang layunin? patayin ka at dakpin si Ye Shining. Mabuti. Pahinga ka na. Long Huang, anong nangyayari dito? Patay na ang isa. Buhay pa ang isa. Ikulong muna sila. Baka maging kapaki-pakinabang sila. Tama. Alamin mo ang Longqing Commander. Alamin mo ang kanyang background. Opo, sir. Ano nang ginagawa mo? Naipit ako. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Walang hiya. Huwag kang magsalita. Ang kinis ng balat mo. Huwag mong hawakan ang taong gusto ko. Hindi ko talaga makita na magkamukha tayo. Wala ka kumpara sa kanya. Basura lang. Sino ang tinatawag mong basura? Sino ka ba? Ako ay isang taong hindi mo kayang guluhin. Umalis ka na dito. Ang kapal ng mukha mong mang-asal sa akin. Galit ng langit. Sampailan mo siya para sa akin. Lumabas ka. Lumabas ka. Sulong, ako ang asawa mo. Tinutulungan mo itong babaeng to. Wala kang pakialam. Tatanungin kita. Pananagutan mo ba ang bata? Ako ang bahala sa bata. Pero sa pagitan natin, tapos na. HMPH. Hindi ikaw ang masusunod. Sino siya? May anak ka. Wala kang kinalaman dito. Chulong. Kung ipipilit mo, papatayin kita. Siya ang Dragon Emperor ng 10,000 hukbo. Kaya ba nating patayin siya? Hindi natin siya mapapatay. E di yung minamahal niya ang papatayin natin. Po, Wala tayo sa korte. Huwag kang mag-alala. nagtanong ako sa Yanjing Hospital. Nagpa-check up nga po doon ng prinsesa. Isang beses lang, at nagbuntis na siya. Bastos na chulong. Alam niyang delikado ang sitwasyon ngayon, at ginawa pa niya ito. Sumama ka sa akin. Bilisin mo. Magpakabait ka. Tara na.
Ikaw, anong gusto mo? Hindi kita kilala. Bakit mo ako sinuntok? Pinagtabuyan mo ako kaninang hapon. Nakalimutan ko. Pero palalampasin ko yun. Ang hindi ko talaga matanggap ay, ninakaw mo ang lalaki ko. Ninakaw ang lalaki mo, si Chulong. Wala akong kinalaman sa kanya. HMPH. May kinalaman ka man o wala, hindi yun importante. Pinoprotektahan ka niya, kaya kailangan mong mamatay. Binabalaan kita. Ako ang CC ng Tianqiang Group. Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng pulis ng walang humpay. Haha, ang pulis. Hahabulin ako ng walang humpay. Alam mo ba kung sino ako? Kilala mo ito. Fifeng Token. Isa kang prinsesa. Sige, ngayon alam mo na kung sino ako. Pwede ka nang mamatay ngayon. Kahit prinsesa ka, hindi ka pwedeng pumatay ng tao, di ba? Sayang, ganoon talaga ako, walang pakundangan. Gawin mo na. Sino nang may lakas ng loob? Saklolo. Sulong, huwag mo akong itulak. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Tara na. Huwag mo nang hayaang maulit ito. Sino ka ba talaga? Isang ordinaryong tao lang. Isang ordinaryong tao. Bakit pati ang prinsesa ay may gusto sa'yo at natatakot siya sa'yo? Dahil, dati akong bodyguard niya. May gusto nga siya sa'yo, isang bodyguard. Hindi lahat ng babae ay katulad mo, napaka-materialistic. Kung hindi mo pinatay ang tatay ko, baka hindi kita ganito kainis. Tama na, ayokong makipagtalo. May asikasuhin ako. Ang huli na, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Tatay, malapit na ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Halos wala ng oras ang pamilya Dong. Xu Xiangdong. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Kahit sa dulo ng mundo ka magtago. Hahanapin kita. Tunay ang pagmamahal namin ni Yufen. Tingnan mo kung gaano nakalaki ang anak natin ngayon. Kuya, pakiusap, kausapin mo si tatay. Pakiusapan mo siyang hayaan tayo. Tumahimik ka. Kaiyahiya ka. Dinungisan mo ang aming pamilyang Dong. Ngayon, Xu Xiangdong. At ang maliit na ito ay dapat mamatay. Yufan, iuna mo ang bata. Lalaban ako hanggang kamatayan. Tatay. Tatay. Ilang araw na lang ang natitira bago ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Pagdating ng oras, iaalay ko ang mga ulo ng pamilya Dong sa iyong alaala. Tumigil ka dyan. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Ano iyang hawak mo? Ilapag mo. Pakita mo sa akin. Akin yan. Bakit ko ipapakita sa'yo? Mas mabuting huwag kang sumalungat sa gusto ko. Bata. Asikasuhin mo ang sarili mong problema. Huwag kang makialam. Mabuti pang huwag kang magpakialam sa hindi mo dapat pinakikialaman. Gusto mo bang mamatay, ha? Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka sa harap ko ngayon din. O kung hindi, pira-pirasuhin kita. Huwag kang matakot. Sige, atakehin mo ako. Sugurin niyo siya. Bibigyan kita ng pagpipilian. Tumakbo ka o mamatay. Tol, tapos na tayo ngayon. Tara na. Hintayin mo lang. Hoy! Gising! Patay na ba siya? Bastos ka, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-akala ng kung ano. Iniligtas kita. Ang ganda. Ang aga-aga pa. Saan ka pupunta? Tigilan mo na yan. Sir, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Salamat, sir. Anong nangyari? Bakit hindi ako makatayo ng matatag? Malamang matagal ka na, sa loob ng sako. Subukan kong tulungan kang tumayo ulit. Hindi ko kaya. Wala talagang lakas ang mga binti ko. Anong nangyayari?
Ay naku, Ano yon? malamang sobrang tagal ka sa loob ng sako. Nagdulot ito ng pagkasira ng ugat sa utak mo. Para kang naparalyze. Ano? Na-paralyze? Hindi. Bata pa ako. Hindi pa nga ako nakakaranas ng pag-ibig. Kung ako ay ma-paralyze, paano na ako mabubuhay? Pero may paraan ako para mailigtas ka. Huwag mo na lang akong aliwin. Paano mo gagamutin ang pagka-paralyze? Maniwala ka man o hindi. Kung hindi, alis na ako. Naniniwala ako sa'yo. Halika, bubuhatin kita pabalik. Salamat. Uway, kailangan kitang gamutin. Pero, kailangan mong maghubad ng damit. Ano? Maghubad? Maghubad ako ng damit. Biro lang, humiga ka lang. Kailangan kong imasahe ang buto ng puwit mo. Salamat. Baka masakit ito ng kaunti. Subukan mong tiisin. Ayan, tama na para ngayon. Kaya, gaano pa katagal kailangan ang paggamot? Malamang isa pang linggo. Ano? 1 linggo. Dapat kang magpasalamat. Ang pinsala sa nerbiyos ay isa sa pinakamahirap gamutin. Swerteng nakilala mo ang isang henyong doktor tulad ko. Kung hindi ang kalagayan mo, isang hindi magagamot na sakit tulad ng sayo, walang sinuman ang makakagamot nito. Naiintindihan ko. Salamat. Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Ako si Chulong. Ako si Dong Yixiu, mula sa pamilyang Dong sa Yunzhou. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tumulong. Galing ka sa pamilyang Dong sa Yunzhou. Oo, anong meron? Wala masyado, ano lang, may kaunting, matinding galit sa kanila, yun lang. Matinding galit. Huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Ano ba talagang nangyari? Dapat matulog ka muna. Kapag tamang panahon na, sasabihin ko sa'yo. Patriarch, may natanggap kaming balita tungkol sa binibini. Talaga? Saan? Kinuhan siya ng isang gwardya. Isang gwardya? Bakit niya kukunin si Ixu? Hindi malinaw. Pero may nakakita sa kanya, na dala-dala ang binibini pa uwi. Sinuri namin ang kanyang pagkakakilanlan. At nalaman namin siya ay isang gwardya. At saka, mayroon kaming kanyang address. Mabuti, dalhin mo ako doon agad. Opo, sir. Boss, dito nakatira ang lalaking iyon. Buksan ang pinto. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw, gago, nang ahas kang hawakan ng aming binibini, bulag ka ba? Binibini. Ang pamilyang Dong, kayo ay mula sa pamilyang Dong ng martial arts. So alam mo ang pamilyang Dong. Handa ka na ba? Na mamatay? Nasaan ang anak ko? Tatay, ikaw ba yan? Yixiu. Yixiu. Pa, Kumusta ka? pa, ako. Hindi ako makalakad. Ang kapal ng mukha mo. Palayasin mo yang gago. Teka. Pa, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako sinaktan ni Along. Siya ang nagligtas sa akin. May kaya pala tong bata. Pasubok ako. Tingnan natin kung anong kaya mo. Tigil. Naging pabigla ako. Paumanhin po, sir. Sapat na ba ang paumanhin? Gago ka. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sino ba siya para magsalita ng ganyan? Ano ba ang lakas ng loob niya para magsalita sa'yo ng ganyan? Mag-sorry ka ngayon sa kanya. O hindi ka palalampasin ng pamilya Dong? Sir, pasensya na po. Kung sapat na ang pagsusori, para saan pa ang pulis? May sakit ang anak kong babae. Narinig kong kaya mo siyang pagalingin. Pakiusap, tulungan mo siya. Totoo, kaya ko siyang pagalingin. Ang sakit ng anak mo. Pero gusto kong malaman mo, na kaya ko siyang pagalingin pero hindi ko gagawin. Bakit? Bakit? Dahil ang nanay ko ay si Dong Yufen. Ano? Nanay mo si Yufen? Eh di ibig sabihin, tatay mo si Chu Xiangdong. Salamat at naalala mo pa, ang pangalan ng tatay ko. Sa totoo lang, sa lahat ng mga taong ito, ang lolo mo ay labis na nagsisisi sa ginawa niya sa mga magulang mo. Pagsisisi. Ang pamilya ninyong Dong, ang pumapatay sa ama ko. Anong silbi ng pagsisisi? Patay na ang tatay mo? Nagkukunwari ka, gago. Nakita ko mismo, si Dong Bido ang namuno para patayin ang tatay ko. Imposible. Bakit naman papatayin ng pamilya Dong ang tatay mo? CJ, kunin mo ang anak mo at umalis ka na rito. At isa pa, sabihin mo sa pamilya ninyong Dong na naubos na ang oras niyo. Naiintindihan mo ba? May kakaiba sigurong nangyari. Uuwi ako't itatanong ito. Kumusta naman ang nanay mo? Gusto ko siyang makita. Umalis ka na. Ang kapal ng mukha niya.
Isang anak sa labas ng pamilyang Dong. Ang yabang-yabang kumilos. Sinabi ko noon sa'yo, natapusin mo siya. Ikaw mismo ang humiling ng problema. Tatay. Kaya kayo nga talaga, ang pumatay kay Chu Xiangdong. Hindi ba dapat? Pero si Yufen, dugo pa rin siya ng pamilyang Dong. Paano natin papatayin ang asawa niya, at papatayin ang mga anak niya? Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya, kailangan niyang harapin ang mga bunga. May problema ba? Nagtanong-tanong na ako. Ang pagkaparalisa ni Ixu. Walang malaking ospital ang makakagamot. Ganoon na lang talaga. Inaasahan mo bang ang pamilyang Dong ay yuyukod sa isang dayuhan? Malamang nakalimutan mo na. Si Young Master Yan mula sa Northern Capital ay darating sa Longcheng sa lalong madaling panahon para mag-propose kay Ixu. Kaya mo bang saktan ng pamilyang yan? Kailangang magamot ang sakit ni Ixu. Pero ang pagyukod sa anak sa labas na iyon ay talagang hindi maaari. Ano? Hindi mo man lang kilalanin ang sarili mong tunay na ama? Nagpadala siya ng mga tao para patayin ang asawa ko. Matagal na siyang hindi naging tatay ko. Matagal na akong walang puso sa buhay ko. Pwede mo akong itakwil. Pero ang nanay mo ay laging nagmamahal sa'yo. Ngayon, siya ay malubha na at nasa bingit ng kamatayan. Ayaw mo ba siyang makita kahit sa huling pagkakataon? Nanay. Ayos ka lang ba? Bakit naman hindi? Hindi ba't sinabi mo na malubha ang sakit ng nanay ko? Dahilan lang yun. May iba pang bagay. Ano yon? Yung anak mong lalaki na hindi mo napapatay noon. Pupunta siya para sa pamilya Dong, para magbayaran. Tawagin mo siya rito. Magkakaroon tayo ng maayos at mahabang usapan. Naglalayag siya sa labas, sa lahat ng mga taong ito. Kakabalik lang niya, wala pang isang linggo. Paano kanya ininsulto? Tama na ang usapan. Tumawag ka. Pinakiusapan kitang tulungan ako na makipagkita sa Dragon Emperor. Kumusta na iyon? Malapit na, malapit na. Nakausap ko na si Xulo, malamang na makikita natin siya sa loob ng ilang araw. Talaga? Nagsisinungaling ba ako sa'yo? Hello? Nanay, Hello. Sinabi mong papatayin mo ang pamilya Dong, di ba? Subukan mo. kapag hinawakan mo ang nanay ko, papatayin ko ang buong pamilya Dong. Sige. Maghihintay ako. May isang tao na nakasakay sa taxi, ang nangahas na sumalungat. Sa pamilya Dong, Tama na ang salita, nasaan ang nanay ko? pagalingin mo si Hixu, at pakakawalan ng nanay mo, kapag hindi mo siya napagaling. Ikaw ang mamamatay. Matanda. Ang ugali ko, dapat alam mo na ngayon. Anong kapal ng mukha, na ganyan kang magsalita sa sarili mong lolo, sa ganyang paraan? Mga gwardya, turuan niyo siya ng leksyon. Ipakita niyo sa kanya kung paano kumilos. Sige, bata. Ipapakita ko sa'yo, ang tunay na martial arts ng pamilya Dong. Ikaw pala ay, isang celestial rank warrior? Hindi mo karapat dapat malaman, ang tunay kong lakas. Pigilan siya. Sino mang humarang sa akin ay mamamatay. Sino ka? Umalis ka sa harap ko. Along, ayos ka lang ba? Walang sinuman ang makakagawa ng anuman, sa akin. Dinalaw ko ang puntod ng tatay ko, oras na para sumama ka sa kanya. Bata, kung wala ako, hindi magkakaroon ng nanay mo. Gusto mo talaga akong patayin? Nakadesenyo na ako, ng maraming paraan para mamatay ka. Pero itinabi ko lahat yon para sa anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko. Kung hindi, patay ka na sana. Hanapin si Dong Ying, ngayon din. Gusto ko siyang mamatay. Kailangan na nating umalis sa Longcheng, ngayon din. Ba't tayo alis? Alam na ng pamilya Dong, nabuhay ka pa, hindi ka nila, pahihirapan. Wala na silang karapatan, napakialaman ako. Wala kang kaalam-alam kung gaano kalakas ang mga yun ngayon. Sabi sa akin ng kuya mo, ang tiyo mong si Dong Yi ay isang Diyos ng digmaan, hindi mo siya kayang talunin. Nanay, huwag kang mag-alala tungkol dito, alam ko ang ginagawa ko. Ang tigas ng ulo mo, ba't ayaw mong makinig? Paano kung ganito? Pagalingin mo ang sakit ni Hixu, baka sakaling patawarin ka nila, ano sa tingin mo? Pinatay nila ang tatay ko, at gusto mong tulungan ko sila. Sa araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko, gagawin kong mawala ang buong pamilya Dong, mula sa Longcheng. Long. Maaari ko bang itanong, binibining yan, ano ang napakaraming bagay na nagdala sa iyo rito, mula sa hilaga sa kalagitnaan ng gabi? Narinig kong nakarete si Hixu dahil sa malubhang sakit, may nakakagamot sa kanya, pero ayaw gawin. Tama, may isang gago mula sa pamilyang Chu, kaya niyang gamutin ang sakit ni Hixu, pero ayaw lang niyang gawin. Ayaw niya? Tingnan natin kung ilang buhay meron siya. Nasaan si Hixu?
Dalhin mo ako para makita siya. Dito po, Mr. Yan. Yixu, kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ko na sa'yo, ayokong maging isang piyon para sa interes ng pamilya. Pero ako, totoo lang, gusto kita. Pero may gusto akong iba. Sino? Yung lalaking, ayaw akong gamutin. Ano? Gusto mo siya? Ni hindi nga siya. Gagamutin ang sakit mo. Ayaw niya akong gamutin, dahil nagkasala sa kanya ang pamilyang Dong. Hindi kasalanan niya. Hintayin mo. Ipapasundo ko siya. Rito ngayon din. Sino yan? Nasaan si Chulong? Siya ay, nasa day shift siya, pare. Tawagin mo siya rito. Siya ay, paborito siya ni Ginoong Ye. Ako, hindi ko siya mapapapunta. Tatawagan ko na lang si Ginoong Ye para sa'yo. Sabihin mo may namatay sa kumpanya. Nasaan ka buong araw? May personal na bagay akong inasikaso. Sabi mo ipagtatanggol mo ako. Kaya wag kang biglang mawawala. Ano? Ngayon mo gusto ang protection ko? Proteksyon lang. Wag kang mag-akala ng kung ano. Hello? Ano nang sinabi mo? Sino ang namatay? Hello? Hello? Anong nangyari? Tumawag ang guard at nagsabi na may namatay sa kumpanya. Nang tumawag ako pabalik, hindi siya sumagot. Tara, tingnan natin. Nagpapapel ba kayo? Mukha ba itong palabas sa'yo, Long? Ano ang gusto mo? Sasama ka sa akin. Saan? Malalaman mo pagdating natin doon. At kung tumanggi ako? Kung tatanggi ka, isang titik lang ng aking mga daliri, 3 buhay ang mawawala, kasama ang sayo. Long, sumama ka na lang sa kanya, pakiusap, malapit ng manganak, ang asawa ko. CJ, sasama ako sa'yo. Shulong. Nag-aalala ka ba sa akin? May sasabihin ako sa'yo. Ako ang punong ehekutibo ng Tianqiang Group. Kung may gagawin ka pang katarantaduhan, tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka. Shulong. Sir, narito na po siya. Wala ka namang itsura, ano? Wala ka namang itsura, ano? Paano napamahal si Hixu? Sa isang katulad mo? Anong gusto mo? Sabihin mo na lang. Tigilan mo yan. Narinig ko, na kaya mong gamutin ang sakit ni Hixu. Tama. Eh kung, pilitin kitang gamutin siya ngayon din? Ayokong gamutin siya. Ang yabang mo, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Magiging pareho lang ang resulta. Hindi mo ba talaga alam ang ibig sabihin ng kamatayan? Mad Blade, hayaan mong matikman niya. Ang kapangyarihan ng aking Yan Manor. Ikaw si Nanfeng, tama ba? Paano mo nalaman? Ang Yan family ng Northern Capital. Si Nanfeng ay nagsisilbing general. Ang mga lalaking dinala mo ay mga sundalo. Kung gayon, ikaw nga dapat. Si Yan Nanfeng. Sino ka talaga? Kung sino ako, ay hindi mo dapat malaman. Ganito na lang, tatawag ako ng isang tao para makilala mo. Sige, hahayaan kitang tumawag ng tulong. Hindi mo naman siguro, matatawag ang emperador mismo. Baka sakali. Papunta na rito. Young Master, tumawag ba siya ng pulis? Akala mo ba natatakot ako? Sa mga pulis, walang gumagalaw. Ang kapal mo, itinutok mo ang baril, sa aming binata? Sinabi ko bang pwede kang magsalita? Ilagay ang mga kamay sa ulo. Ako, inaaresto mo kami, may dala kang armas, at nangunguha ng tao. Hindi ba dapat ikaw ang arestuhin? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Yan. Ang prinsipe ng estado ng yan, gusto mo pa rin kaming arestuhin? Hindi ko magagawa yon. Ginoo, nagkamali ako, ipagpaumanhin mo ang buhay ko. Ginoo, bulag kang tanga. Sampilin mo ang sarili mo, umalis ka na. Bulag ako, tera na, umalis na kayo dito. Kapitan Wang, hindi ka pwedeng umalis? Ano pa ang gusto mong gawin? Kung may problema ka, sa akin mo idulog. Iwanan mo ang babae. Babae mo siya? Maganda siya. Mukhang pwede tayong magkasundo. Anong klaseng kasunduan? Isuko mo ang babae mo, paiiralin ko siya ng isang gabi, hahayaan kitang mabuhay. Paumanhin, wala ka sa kanyang liga. Sumunod ka sa akin. Bibigyan kita ng buhay na marangya. Paumanhin, ang mga mata ko'y para lang sa asawa ko. Ang lahat ng iba pang lalaki ay basura. Alam mo ba kung sino ako? Kung gusto kitang patayin bago maghating gabi, hindi mo na makikita ang bukang liwayway. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang ibig mong sabihin ay yung mga pulis na tinawagan mo? Sila ay nanginginig na sa takot. Pasensya na yan, ang mga konstableng yun ay hindi ko tinawagan, may iba akong tinawagan.
Kung ganun, maghihintay na lang tayo. Hindi na kailangang maghintay. Zio, Zieluo. Matagal na tayong hindi nagkita. Kuya, walang anuman. Yan Nanfeng, sinubukan mong patayin ang kapatid ko. Paano? Paano naman? Siya si Zieluo, kapatid mo, lumuhad ka at humingi ng tawad. Sa kapatid ko at sa asawa niya, palalampasin ko to. Ang pamilya yan ay mga maharlika. Sa pinakamabuti, magkapantay tayo. Lumuhad sa kanya? Masyado ng malaki yan. Hindi pwede. Paano kung ganito? Ang token ng Dragon Emperor. Ang kautusan ng Dragon Emperor ay may kapangyarihan ng mismong emperador. Maaari nitong parusahan ng mga tiwaling opisyal sa itaas at mga tampalasang karaniwang tao sa ibaba. Ikaw, gusto mo bang patayin kita? Ikaw, paano nakuha ang kautusan ng Dragon Emperor? Lahat, lumuhod. Mabubuting tao kami. Hindi na kailangang lumuhod. Long, paano natin siya dapat tratuhin? Papaluin niya ang sarili niya ng 100 beses. Tapos umuwi na siya sa kanyang bayan sa Beidou. Naririnig mo ba? Gawin mo. Tara na. Ginoong Panginoon, sino ba itong taong si Zieluo na ito noong mga panahong iyon? May kaaway na bansa na sumalakay. Sinakop ang 10 lungsod ng sunod-sunod, at walang makapigil sa kanila, isang lalaki na may titulong Dragon Emperor. Ang sumagot sa panawagan sa pinakamadilim naming oras. Pinamunuan niya ang 4 na Diyos ng digmaan. Sila ay sina Huifeng, Zieluo, Yingzi, at Shashen. Nagkaroon ng madugong labanan sa loob ng 1 buwan, at nilipol nila ang buong hukbo ng kaaway. Pagkatapos ay nag-counterattack sila ng kalahating taon. Sinakop ang kabisera ng kaaway. At winasak ang kanilang bansa. Ngayon mo pa ito itatanong kung sino si Zieluo? Itong si Chulong, paano niya nakilala si Zieluo? Wala akong ideya. Pero hayaan mong bigyan kita ng payo. Huwag mong guluhin siya. Kung hindi, mamamatay ka nang walang maiiwang buto. Tara na. Ginoong Panginoon, paano na ang kasal mo kay Ixu? Sa tingin mo ba, ay pakakasalan ko ang isang lumpo? Long, aalis na ako. Kita na lang mamaya. Oy, Anong meron? tulungan mo ako na makipagkita sa Dragon Emperor. Ano ba nagmamadali? Tatawagan ko siya, bukas at itatanong. Huwag mong kakalimutan, ha? Kagabi na naginip nga ako tungkol sa Dragon Emperor. Ha? Ano bang napanaginipan mo? Ginagawa mo kasama niya? Anong ginagawa? Kapag ang lalaki ay nanaginip tungkol sa babae, kadalasan ay, bastos ang mga yon. Kaya kapag ang babae ay nanaginip tungkol sa lalaki, hindi kaya, Tama na, tumigil ka na. Ikaw, bilisan mo na lang at ayusin ang pagkikita ko sa Dragon Emperor. CJ, pupunta na ako, para tumawag. Bukas, pumunta ka sa pinakamagandang hotel ng Dragon City at mag-book ng kwarto. Tandaan mong patayin lahat ng surveillance. Naiintindihan. Ano? Ano ang sabi niya? Sabi ng God of War na pagdating ng oras, makikipagkita sa iyo ang Dragon Emperor. Ang tiyak na lugar ay ipapaabot ng God of War. Talaga? Talaga, sinasabi ko, tutuparin ko. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Sa bukas ng gabi, malalaman mo. Talaga? Salamat. Nanay, anong ginagawa mo rito? Yufen, halika rito. Gusto kitang kausapin. Maupo ka. Ano yun, Nay? Ganito kasi. Bigla raw naramdaman ng tatay mo na nagkasala siya sa'yo. Gusto kanyang bumalik sa pamilya Dong para mabayaran niya ang pagkakamali niya. Ganoon na lang siya kamuhi sa'kin. Hindi pa ba niya iniisip na ikinahiya ko ang pamilya Dong? Pinatay niya ang asawa ko. Minamaliit niya ang anak ko. At ngayon, mararamdaman niya na nagkasala siya sa'kin. Tumatanda na ang tatay mo. Ilang beses ko nang pinagsabihan. Kamakailan lang, sa wakas ay na-realize niya ang pagkakamali niya. Pamilya pa rin naman tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Pakiusap, huwag mo siyang pagtaniman ng galit. So ang asawa ko, walang kwentang namatay. Araw-araw kitang inaasam. Ngayon may pagkakataon tayong magsama muli. Ayaw mo na ba sa aking ina? Sige, nanay. Sasama ako sa'yo pabalik. Mabuti, tayo na. Hello, Ma. Ano, malapit na ako sa bahay ni Lola. CJ. Putang inang tsuka, anong ginagawa mo rito? Nandito ako, wala kang pakialam. Ito ang bahay ng mga Dong.
Hindi ka welcome dito. Gago ka. Umalis ka na. Bay daw. Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang magsalita kay Ilong ng ganyan. Tay. Bakit mo kinakampihan? Ang gago na to? Sabi ko, huwag kang ganyan magsalita kay Ilong. Tay. Ilong. Pasok ka. Naghihintay sa'yo. Ang nanay at lola mo. Nandito na si Ilong. Maupo ka. Nanay. Anong nangyayari? Long. Makinig ka sa akin. Gusto nilang magkasundo. Nag-aalala ako na kung magpapatuloy ang away na ito, hindi maganda ang kahihinatnan mo. At saka, para sa lola mo. Walang kabuluhan ang pagkamatay ng tatay ko. Walang kabuluhan ang lahat ng hirap na dinanas natin. Tama ba? Ilong. Nagkamali ang pamilya namin. Kung maaari mong patawarin kami, babayaran ko ang lahat. Ngayon mo lang naisip na hindi mo ako makokontrol. Sinabi ko na sa'yo, sa anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko, iyon ang katapusan ng angkan ng mga dong. Ikaw, sinong nag-iingay dyan? Sinong nagsasalita? Sino ka ba? Dong Ying. Nandito ka na. Sino siya? Anong ginagawa niya sa tahanan ng pamilya Dong? Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan. Anak siya ng panganay mong kapatid na babae, Shulong. Ang panganay kong kapatid? Ibig mong sabihin, yung tumakas kasama ang isang lalaki at nagdulot ng kahihiyan sa ating pamilya? Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita. Nandito mismo ang kapatid mo. Sinisikap nating magkasundo. Magkasundo. Anong karapatan niya para makipagkasundo sa atin? Dong Ying, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Sinasabi mo, kaibigan niya si Zieluo? At mayroon siyang token ng Dragon Emperor? Oo. Maging si binatang yan ay maingat sa kanya. Talagang hindi tayo makakalaban sa kanya. Kailangan nating makipagkasundo at bilisan. Tatay. Masyado mo talagang minaliit ang anak mo. Anong ibig mong sabihin? Nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa, may nagawa ako. Nakilala ko ang maraming politiko. Mataas ang pagtingin sa akin ng mismong emperador. Nagpasya siyang gawin akong marshal. Ipinagkakaloob pa niya sa akin si Prinsesa Suso kapag nangyari yun. Hindi lang ako magiging isang marshal, magiging manugang ng imperyo ako. Isang Zieluo lang? Paano kung ang mismong Dragon Emperor ang dumating? Totoo. Magsisinungaling ba ako tungkol dito? Narinig kong si Prinsesa Suso ay pumunta sa Lungsod Dragon. Kaya ako bumalik. Napakagandang balita nito. Panoorin mo kung paano ko siya durugin. Narinig kong kaibigan mo si Zieluo. Ano ngayon? Kung ganoon, narito ang iyong pagkakataon. Papuntahin mo siya rito. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. CJ. Zieluo, may gustong makipagkita sa'yo. Hello. Ganoon ba? Bumalik na si Dong Ying. Sige, magde-deploy na ako agad. Hayop na yun. May kapit siya at nangahas pang wasakin ng angka ng Dong. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, wala nang katarungan sa mundo. Huwag magmadali. Kapag dumating na si Zieluo, ipapadala ko silang dalawa sa Hokkai. Itay, bunso, magkakapamilya tayong lahat. Huwag nating sirain ang pagkakasundo. Tumahimik ka. Putang ina mo. Isinilang sa isang kilalang angkan. Nakikipagkalantari ka sa isang karaniwang tao. Ganap mong dinungisan ang aming angkan ng Dong. Hindi ko kikilalanin na kapatid kita. Sino ang gustong makipagkita sa akin? Sinong gustong makita ko? Ako ito. Ano naman? Ano, na-promote ka bilang marshal, ha? Nagiging mayabang ka na ngayon? Dahil alam mo na-promote ako bilang marshal. General ka lang. Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ko? Dalawang tao lang ang pinagluluhuran ko. Ang isa ay ang emperador. Ang isa pa ay ang Dragon Emperor. Ano ka ba? Ang kapal mo. Wala kang respeto sa iyong superior. Mga gwardya. Arestuhin siya. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob gumalaw. Akala mo dahil lang tao ka ng Dragon Emperor. Hindi ako maglalakas loob hawakan ka? Hindi mo pa naririnig, di ba? Balak ng emperador na gawin akong manugang niya. Hindi magtatagal, hindi lang ako marshal. Magiging manugang ako ng imperyo. Ikaw ay isang hamak na Azure lang.
Kahit ang Dragon Emperor mismo ay kailangang lumuhad sa harap ko. Arestuhin siya, dahil pinipilit mo ako. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Walang galang na hanggal. Naglakas loob kang patayin ng mga gwardiya ko, at ano ang gagawin mo tungkol dito? Ano ang gagawin ko? Malalaman mo rin agad. Prinsesa. Nasa pintuan siya. Mabuti, pupunta ako ngayon din para salubungin siya. Patay na kayong dalawa. Mauna ka, prinsesa. Sulong, nandito ka rin pala. Ano? Kilala mo siya? Syempre naman. Asawa ko siya. Syempre kilala ko siya. Asawa mo? May problema ka ba doon? Kamakailan lang ay sinabi ng emperador na ipakakasal ka, princess, ipakakasal ka sa akin. Ano? Ipakakasal ako sa iyo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ba't ikaw ang nag-angking royal consort? Hindi kanya kinikilala. Ang salita ng emperador ay hindi dapat pagdudahan. Dong Ying, hindi ba? Huwag ka nang mangarap. Si Chulong lang ang maaari kong mahalin. Ang batang ito ay nilapastangan ng aking pamilyang Dong. Papatayin ko siya ngayon. Maglakas loob ka. Nakikita mo ito? Ang Sword of Supremacy. May kapangyarihang kumilos muna at magulat mamaya. Ang galing ng autoridad mo. Fire Phoenix, anong ginagawa mo rito? Inutusan ako ni Kuya Zieluo na manood ng palabas. Ano, tutulungan mo siya? Oo. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang Sword of Supremacy sa kamay ko? Kaya ipapakita ko rin sa iyo ng isang bagay. Ikaw, paano mo nakuha ang mga ito? Tanggang tao. Akala mo ba talaga na naparito si Fire Phoenix nang walang dahilan? Naghihintay lang siya na mahulog ka sa bitag. Dong Ying. Ikaw ang magsabi sa akin. Anong gagawin natin? Walang kikilos. Isang kilos pa at papatayin ko siya.